Hi, mainit na hapon dito sa Japan. Kaya pasensya na kayo sa aking suot. Napakainit po kasi talaga dito ngayon sa Japan, 37 degrees Celsius. At hindi po kami nagbukas ng aircon. Siyempre, tipid-tipid sa kuryente. Alam nyo na, mahal po. So yun, I just started my podcast about faith sharing and testimony. So it's come to my mind na siguro ako muna mag-testimony. Napakarami kong gustong i-share pero siguro umpisahan ko na lang sa siguro mga 11 years old. As what I remember, siguro nasa 11 years old nga ako. At napadaan lang ako doon sa doon sa mga born again Christian, and then nag-decide akong pumasok. And simula no nakilala ko ang Diyos, bumukas na yung aking isipan. Siguro hindi naging malalim ang aking relasyon. At saka bakit hindi naging malalim? Ayun na nga, kasi wala akong community. Parang di ako nakipag-friendship doon sa mga umaattend ng church. Parang sariling lang ako, sariling punta, sariling uwi agad, hindi ako nakikipag-friends. Yan, wala akong friendship, so wala akong community. Or let's say walang nag-alaga sa akin. Siguro importante yun na meron na nakikipagkaibigan din sa'yo. Siyempre pag umaattend tayo talaga namang, pag first timer kang umaattend, normal siguro talaga na parang mahiyain ka, nahihiya ka. So hindi ka ikaw mismo hindi nakikipag-friends. So siguro yun talaga ako. And then wala naman talagang nakipagano sa akin. Wala talaga akong natatandaan kung sino yung mga nakasama ko doon. To make the story short, I grown up, then nakalimutan ko na sila, nawala na sila, nabisi na ako sa pag-aaral ko, high school, syempre nagkaroon ka ng ibang interest, and then hanggang mag-college ako. And then nung nagbuntis ako sa panganay ko, 1 year na akong may kinakasamang Pilipino. Sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, sana nasa langit siya. So the story was 1 year na akong may kinakasamang Pilipino, so live-in partner. College ako noon. At nagpakasal ako sa Hapon dahil nga he was not a good man. Addict siya, sugarol, babaero. So alam mo yung stress na nararanasan ng isang 20 years old na babae. So I decide na magpakasal sa Hapon. Sa pagpapakasal ko sa Hapon, walang anumang pag-ibig, kahit na gusto ko lang makarating sa Japan. Gusto ko lang makatakas sa kalagayan ko, sa current situation ko that moment. But the thing is like, nung kasal na ako sa Hapon, nagbuntis naman ako. Ano ba yan, di ba? Hindi ako tumuloy. Syempre, may takot ako na hindi ko naman kilala yung Hapon, di ba? Kakakilala lang namin eh. Then within 3 months kapaalis na ako. And then within 3 months din buntis ako. And then sakto na nakapanood ako sa TV ng gawain ng El Shaddai. So pagkapanood ko noon, na buksan ulit yung aking puso at isipan about kay Jesus. Yun ang maganda pag meron kang tanim. So kahit nagaano katagal na nawala ako sa sitwasyon, nawala ako kay Lord. Since may tanim naman na, 'di ba, nung bata pa, nabuhay siya ulit. Kumbaga nadiligan, konting dilig, umusbong siya ulit. And then yun, hindi ako tumuloy. Sabi ko, Lord, may plano ka kung bakit buntis ako ngayon, kung kailan paalis na ako. Abot kamay na ang pangarap na makarating ng Japan, at pangarap din ng mga magulang ko na mahiwalay nga ako doon sa Pilipinong iyon. Pero nagbuntis ako, di ba? So ayun na nga, sabi ko, Lord, siguro may plano ka. Actually, ginusto or binalak ng mga magulang ko na ipalaglag yung aking anak. Siyempre hindi ako pumayag, katawan ko. My body, my rule, di ba? Naisip ko na talaga na God have a plan na bakit kung kailan paalis na ako ng Japan, buntis ako. Imagine 3 months ang process ng papers. Paalis na ako, ready na ang lahat, passport and ticket and visa, everything. 3 months din yung tiyan ko. And since alam ko naman na walang nangyari sa amin nung Hapon, nung kinasal ako, so I know, I am pretty aware na kung sino ang ama nung dinadala ko nung moment na yun. So ayun na nga, hindi ako tumuloy ng Japan. And then after nyan, si Lord hindi naman nagsasawa, hindi nagsasawang tawagin ka. Ganun pa rin, bumalik si Hapon. After a year, pagkapanganak ko, hindi ko alam kung bakit, tinanggap ko pa rin. Sabi ko, ano to Lord, binibigay mo ba siya talaga sa akin?
And then active na ako noon sa El Shaddai. Kung alam niyo po ang gawain niya kay Brother Mike Velarde. Ginamit po siya ng lubusan talaga ni Lord para magkaroon ako ng malalim na faith kay Lord. Kumbaga ang gawain na yan ang nagdilig ng sobra sa akin para maging malalim ang faith ko. And nakarating na ako ng Japan, pero pagdating ko dito, magulo ang isip ko kasi nga 'di ba? Dalawa asawa ko. Sino ba ang asawa ko? So yun yung aking mga dalahin noon, yun ang aking struggle. Wala akong makausap, wala akong napagsasabihan, wala akong isa pa yan, ulit yung pagkakamali ko noon, wala akong community. Kung umaatin ako dito, hindi ako nakikipagkaibigan. Pride, mali. May mali sa akin. Bakit ako mismo hindi siguro ako yung aloof. Hindi ako friendly sa mga tao sa church, hindi ko alam kung bakit, or siguro dahil nahihiya ako, or iyon ang itinalim sa akin ng kalaban ni Satan, na nahihiya ako kasi makipag-usap sa kanila, marumi akong tao, makasalanan ako, 'di ba? Something like that. Or ayaw kong payuhan nila ako na hindi naaayon sa gusto ko. Siguro ganun Ayaw kong makarinig ng mga advice na hindi sakto sa gusto ko. Ganyan tayo, 'di ba? 2001 nag-decide ako makipag-divorce and then umuwi na ako ng Pilipinas. Nakaramdam ako ng peace of mind kahit papaano. Pero pagdating ko sa Pilipinas, God never stopped using any circumstances, any people or whatever. God will use everything to get you. Pag anak ka ng Diyos, pag alam niyang ikaw ay kanyang tupa, hindi kanya titigilan talaga sa pagtawag. So ayun, ang ginamit ni Lord sa akin is my circumstances, yung pagkakataon sa buhay ko, yung paghihirap ko. Bumalik ako sa Japan at dumami na nga yung anak ko, nadagdagan pa yung anak ko, 4 na, at pinaranas ako ni Lord ng paghihirap, ng talagang kakapusan ng pera. Walang pera, may anak ka, may maliit kang anak, walang makain. Yung asawa mong Pilipino or yung kinakasama kong Pilipino is nuknukan ng batugan, talagang sumalangit ang nawang. Amen. Ayaw niya magtrabaho, ayaw niya talaga magta-taxi, mamamasada ng taxi, minsan hindi. Alam mo yun, parang sana kung minsan ka lang kakain, di ba? So anyways, ayun na, doon na talaga ginamit ni Lord na sobra-sobra akong naaawa sa anak ko. Yung bunso ko, 2 years old, wala pang naggagatas pa. Supposedly, wala akong maipagatas. Pag ikaw inaalam mo yun, kung anong nararamdaman ko, yung wala kang maipakain, imbis na gatas, maglulugaw ka, lalagyan mo ng asukal, yun ang ipapakain mo sa maliit na bata. Kung nanay ka, alam mo yan, kung gaano yung kasakit. So, yun, 2006, nag-decide ako bumalik na dito sa Japan. At yun na nga, parang another story yun Ang dami ko talaga sharing. Grabe, ang dami kong testimony. May mga ginamit si Lord para makabalik ako ng Japan. So, nung nakabalik na ako dito sa Japan, since divorce ako kay Hapon, hindi ako sa kanya. May mga tumulong talaga sa akin para makabalik ng Japan. Ang una kong bagsak Kyoto, and then pagdating sa Kyoto, ang buhay ko doon, trabaho, araw at gabi. So, ginamit ulit ni Lord yun para umalis ako sa ganung sitwasyon. Nagkasakit ako, dumudumi ako ng dugo. Pero wala pa rin akong sinisimbahan noon. Para sa akin, it's just like, wala lang akong takot. Alam kong mga paraan ni Lord yun, pero hindi ako lumalapit kay Lord. Yung sariling sariling knowledge, sariling kaalaman. Ay nako, merong to si Lord. Hindi ako natakot na nagkasakit ako. Ang ginawa ko, lumuwas ako, pumunta ako ng Tokyo. Tinakasan ko yung amo ko doon or yung company or yung kaisya na tumulong sa akin makabalik na Japan. And then bumalik ako dito. Andito na ako sa Tokyo. Kumontak lang ako ng tao, hindi ko kilala yun. Wala pang Facebook noon, walang video call noon, wala pang Zoom noon, wala pang Skype, Messenger lang, Yahoo Messenger. May nakilala akong Pilipino, doon ko lang siya kinakausap. Doon tinagpo ko siya sa Ueno, Tokyo. Tapos sinokay niya ako sa Pilipina na kumbaga sa Haking Kaisya. Tinasok akong trabaho. Yun, ganun. Alam mo, fast forward, nalipat ako sa Fusa. Naghahanap ako ng simbahan. Uhaw talaga ako sa salita ng Diyos. Then natagpuan ko, bumabalik ako sa El Shaddai, pero yung layo ang naging parang ginamit niya para tamarin akong pumunta or magsimba weekly.
family at saka yung pagiging single mom dito sa Japan na may kasama kang anak na kailangan mo magtrabaho. Yan ang mga ginamit ng kalaban sa akin. So, nagtrabaho na naman ako araw at gabi, ganyan, weekend. So, walang time para magsimba. Lasing, laging lasing dahil nga nagtatrabaho sa gabi ng Numiyasang bar. Hindi po yung Futsu na Umise, no, kasi na doon sa Fusa kasi for American. So, it's bar. Doon ako tumagal, natutong uminom, party dito, party doon, lalaki. Alam nyo na parang dumilim ng gusto ang buhay ko. Para sa akin, yung moment na yon is nag-enjoy lang ako and at the same time, kumikita ako ng pera. Kasi at least may sweldo ako, diba? Nagagamit ko yon para sa pagka-single mom ka, kailangan mo ng extra income. At least sa baon mo, sa obento, araw-araw, may panggastos ka sa pang-araw-araw. Para yung sweldo mo for the whole month is yung mga bills mo naman na pang-monthly. Yung mga rent sa bahay, yung mga bills sa telepono, yung mga bills, diba? Yung mga ganyan, yung mga bills. Yun yung para sa monthly income. Tapos, yung extra income ko sa gabi, nakikitain ko, is yun naman yung pang daily. Yan, pagkain sa araw-araw. So, ganun ang naging sitwasyon ko. Yun yung tumakbo sa isip ko hanggang nakalimutan ko na talagang nawala na ako ng husto kay Lord. I don't think na nakalimutan ko naman siya, pero yun na nga, parang ganun na rin kasi nahulog na ako sa dilim. And then, bilang isang tao or isang Kristiyano na meron talagang tanim, uhaw talaga ako sa salita ng Diyos. Nakakaramdam ako ng grabing uhaw. Grabing uhaw. So, may namit akong Pilipina. In-approach ko siya kasi palagi ko siyang nakikita kahit saan ako magpunta. Sabi ko, sis, palagi kita nakikita. Pilipina po kayo. Oo, ganyan. Tapos, in-invite niya akong mag-church. Ayun na, nakapag-church na ako. And then, lukewarm pa rin. Nagsisimba nga ako, pero dahil may mga, nandito na nga ako sa Fusa, parang ang hirap umalis sa Kumunoy. Alam mo yung, nandiyan yung mga kaibigan mo na mga, syempre, mga party goers, yayayain ka pa rin mag-party. Minsan-minsan, parang ganyan, isang beses lang, sa isang buwan, tapos naging madalas, ayan na, diba? Naging madalas, naging gabi-gabi na. So, itong moment na yon, itong last time na yan, hindi na siya for work, parang na lang talaga asubi or for fun na lang yung punta ko talaga sa bar. Pag-iinom, pagtatambay, ganun lang, patay oras, hindi na ako nagtatrabaho ng dalawa kasi may na ako, nagsasarili na ako ng massage ko. So yun yung naging sitwasyon hanggang alam mo yung nagsisimba ka, yung lukewarm talaga, you cannot serve to God, right? To Lords. Sisimba ako, tapos umaattend pa rin ako sa mga party na yan. Siyempre, nakakarinig ka ng mga secular music, hindi ka aware na natatanim or something, merong nabibuild sa'yo. Until nag-decide ako or something na may kumausap sa akin, siguro talagang ayaw talaga ako, hindi siguro talagang sure na ayaw ako bitawan ni Lord. Alam niya ang nais ng puso ko. Nagsisimba na ako, nakikinig na ako, madalas na ako nakikinig ng mga Word of God sa YouTube. Nakikita talaga ni Lord siguro talaga yung pagnanais ko para sa kanyang kingdom, para sa kanyang mga salita. Dumating yung time na nakakarinig na ako, parang naririnig ko na yung mensahe ni Lord sa akin. Unang-unang mensahe na narinig ko yung itapon ko yung mga crystal ko sa bahay. Yun, isa yan sa mga hilig ko, yung mga crystal thing. Parang 'di ba galit nga si Lord sa mga ganyan, mga new age na tinatawag. Nag-yoga ako, nagtaka ako pati sa pag-yoga, pero biglang nawala, kusa siyang nawala. So anyway, doon nga nag-start na napansin ko yung tawag ni Christ or pakikipag-usap sa akin ni Lord. Una, itapon ko yung mga gems. Natutulog ako noon, nakahiga ako noon. Biglang narinig kong itapon ko at sinabi niya pa sa akin kung saan ko ilalagay. May pinapakuha siya sa akin. Kung saan ko hahanapin yun. Imagine, grabe. Sabi ko, ha? Tapos, ayun na nga, hindi ko inintindi nung gabi na yun, kinabukasan na, tapos nag-aalmusal na ako. Teka lang, may sinabi pala si Lord sa akin kagabi. Tapos, ang ginawa ko, binuksan ko nga yung pinapahanap niya sa app na kung saan ko ilalagay lata yon ng chocolate na basyo. It's like empty box, o empty can. Siya ng chocolate. Pinakuha niya sa akin yun. Sabi ko, hala, nandito nga at bakante nga, di ba? Tapos, talagang wala na akong nagawa kundi sundin. Kasi, paano nandoon yung lata na yun sa, oh my gosh, di ba? Pero anyways, ayun na, kinuha ko na, niligpit ko na. Pero nung before that night, ko talaga na, Lord naman, pati to, itatapon ko yung mga amethyst, yung mga favorite ko. Lord, magkano bili ko dito? Maliliit lang naman, hindi naman siya malalaki. Pero, ayun na nga,
wag ka nang magreklamo, wag ka na sumunod ka na. Napatunayan ko na yung araw na yun, napatunayan ko na si Lord ang nakipag-usap sa akin. Dahil bakit alam na nandoon yung lata na yun sa lalagyanan na yun kung saan nakatago, bakit ganun? So ayun, sabi ko si Lord, kinausap ako. Siyang nag-utos na ito. And then after nyan, may sumunod pa ulit sa kalagitnaan ng sa birthday dinner ko sa restaurant ng Filipino restaurant ng kaibigan ko. Maingay kami, marami kami. Imagine mo yung ingay na yun, may maririnig kang boses na maliit. October po yan, birthday ko. May nagbulong sa akin na bumalik ka sa Hachioji. So yung Hachioji po is dito po sa Hachioji is bahay ng Hapon, bahay ng asawa kong Hapon, ex na Hapon. So nag-decide akong bumalik, pero hindi ako makabalik agad-agad kasi nga that was October and mayroon akong bunso yung estudyante, grade 2 siya. So, October, November, December, January, February, March, kailangan ko pang maghintay ng 5 months para pag lumipat kasi, gusto ko, para ano na siya, grade 3 na siya, hindi siya lilipat ng, sa kalagitnaan ng klase, di ba? So, yung 5 months na yun, ang ginawa ko is, unti-unti, naglilinis ako dito, dito na ako ngayon. Nililinis ko dito, nagliligpit ako kasi itong bahay na to, dahil nga matanda ang nakatira, nag-iisa lang siya, grabe sa basura, grabe sa kalat, grabe sa dumi. So, parang sakto lang din na, siguro sinabi nga ni Lord na lumipat ka na, bumalik ka na, siguro alam din ni Lord na kailangan kong ayusin muna, 'di ba? Parang binigyan talaga niya ako ng time na mag-ayos dito. So God knows talaga, 'di ba? So ayun, nag-ayos ako dito. Ayan na 'yan. Nung March na, nung malapit na tapos yung klase, ayun na. Lumipat, yun nga, nung matapos na yung klase, lumipat na kami dito. So, yun na po, nakarating na ako ng Hachioji. Magkalapit lang naman po sa mga hindi nakakaalam. Magkalapit lang po ang Hachioji at ang Fusa, siguro 30 to 40 minutes drive. Sakura season, nang lumipat na kami dito, nag-co-end kami ng anak ko, nagpunta kami sa park. Since bago kami rito sa Hachioji, wala akong kaibigan, wala akong kapitbahay na kakilala, nagpunta kami ng anak ko sa co-end. Pagpunta namin sa co-end, may namit yung anak ko mga Pilipino. So, ayun na po. Yung mga Pilipinong yon, nung una hindi naman agad nakuha namin yung contact nila. Pero nung pasukan na surprise yung anak ko, schoolmate pala niya, yung isang batang na-meet niya doon. So yun na, pag naging friend na sila sa FB, Sundays na nauhaw talaga ako sa Word of God. Sabi ko, saan ba ako magsisimba? Umalis na ako ng Fusa, doon pa rin ba ako magsisimba? Search ako kung saan may simbahan dito sa Hachioji na pinakamalapit sa akin. Hindi ako makatagpo. So, one Sunday, nag-check ako doon sa mga new friend ng anak ko sa FB niya. Nakita ko, nag-worship yung nanay. Sabi ko, anak, dali message mo sila kung nasan sila nagsisimba, dali pupunta tayo. Ayun na, ito na yung bago ko sa Hachioji, dito na ako nagsisimba. Puro Pilipino po sila, like family and full gospel church po. It means like scripture-based po talaga sila ang tinuturo nila. Yun talaga yung gusto ko. Ang ay tinuturo is yung talagang nakabase talaga sa Bible, sa Biblia talaga ang pinag-uusapan natin. Read the Bible. Kasi importante po yan. Ayaw ko pong maligaw. Ibang simbahan na si Jesus ay tao lang, pero pag binasa mo, nandiyan namang maliwanag na maliwanag. So ayaw ko na mga ganun kung ano-ano pang ituturo dahil gusto ko yung nakasulat sa Biblia. Kung hindi ka naniniwala sa Biblia, kung ang simbahan ay hindi naniniwala sa Biblia o sa lahat na nakasulat sa Biblia, red flag. So ayun po. Amen. Hallelujah. Sa dami ng ways ni Lord para tawagin ako. Hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako hinayaan na mawalay talaga sa kanya. Ako yung isa sa mga tupa niyang nawawala, yung isang tupa na nawawala sa sa 100. Iniwan niya talaga yung 99 na tupa niya para hanapin yung kanyang nag-iisang anak. At eto na nga, sa tagal-tagal na paulit-ulit niya akong tinatawag yung mga shepherd, yung mga nagpapastulat tupa pag sumisigaw. So ayun, kumbaga siguro masyado akong malayo kaya naririnig ko lang konti tapos naliligaw ako. Praise God. At ayan, ito na po ako. Ang nais ko po ay maging full time talaga kay Lord. Gusto ko makapag-share ng marami. Baka sakaling meron tayong mahagip na mga kaluluwa dyan na makapagbalik loob kay Lord katulad ng naging experience ko. So ayun po, at napahaba itong video na to. Sana hindi kayo na-bored sa pakikinig sa akin. Anyways, this is to glorify His name, para lang po talaga kay Lord ang lahat. Ito nga po ay talaga ng mga para lang papurihan siya. Siya lamang po ang dapat maitaas. Si Jesus, siya lamang po ang daan. Siya po ang ating kailangan para sa buhay na ito. God bless you all po.